So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, itong video na to ay tungkol sa the biggest candidate sa buong midterm election na walang iba kundi si Diwata. The biggest baka gatasan ng lahat. Now mga kahombre ko, alam nyo naman lahat kung saan po nagsimula si Diwata. Si Diwata ay nagsimula bilang kauna-unahan sa buong Pilipinas na nagkaroon ng sobrang trending na pares overload. Napakamura lang, free drinks, etc. etc. Nagkaroon siya sa Pasay. Una nagsimula siya sa mga street. Tapos after nun, minamahal na siya ng mga tao. Nagkaroon siya ng legitimate na shop kasi lagi siyang pinatatalsik. Okay? Now, pagkatapos po nun, nagkaroon siya ng mga branches. Branch sa Pasay at saka branch sa QC. Grabe mga kahombre ko, ba't hindi ko alam if up till now, bukas pa rin ang branch sa QC? Hindi natin sure. Now mga kahombre ko, sobrang tindi nito. But lahat po ng mga pataas na tao, definitely babagsak. Pag nasa tababa ka, there's no way but up. Pag nasa taas ka, there's no way but down. Yun po ang sad reality. So bumagsak siya, lumaki kasi ang ulo niya, okay? Napansin ng lahat na nagiging tanga-tangahan siya ng mga vloggers na pinaggagagamit siya. Kasi back in the day, kung gusto mo sumikat, pumunta ka lang kay Diwata. Tapos parang alam niyo, wala siyang kaalam-alam, etc. etc. Hanggang sa dumating na po ang pagkakataon, no? Na gumawa na siya ng sarili niya mga account, etc. etc. But then bumagsak pa rin siya kasi hindi na definitely tulad nung umpisa yung views niya. Tapos slowly, lumalabas na yung mga issue niya. Tulad ng sobrang lumaki na ang ulo niya, yung mga sikat niya na quote na, "Idol, Diwata, anuhan mo naman ako, birthday ko ngayon, bati mo naman ako." Oh, sige, lilipas din niya. Yung mga ganon, nagsungit na po si Diwata. Hanggang sa yun na po, ang pagbagsak niya. Hindi na siya dinadalaw ng mga influencers para mag-video. Nawala na si Diwata. Until nitong mga nakalipas na araw. Vendors Party List. Ang pagbabalik ni Diwata, tumatakbo po siya bilang 4th nominee sa Vendors Party List. Ang kanila daw, para daw mairepresenta ang mga vendors causes. Now, mga kahombre ko, do you agree na magiging congressman mo si Diwata? Mga kahombre ko, this is very, very, very funny. Okay? Kasi first of all, paano mo itatakbo yung sarili mo bilang ikaw ay isang kongresista, party list? At anong klase ng cause ang kaya mong ipaglaban sa kamara? Ano ang kaya mong baguhin sa buhay ng mga vendors? Kung mismong mga vendors hindi nagbabayad ng tax. So automatically, illegal na agad yon. Kalimitan hindi tulad si Diwata kasi nagka-branch na. Pero karamihan po ng mga street vendors hindi nagbabayad ng tax. So ngayon, anong klase ang ipaglalaban ng ating mahal na Diwata kahit siya hindi niya alam? Palakpakan ng putang inang yan. Tandaan nyo, uulitin ko lang, 4th nominee ng Vendors Party List. Ano pong ibig sabihin ng 4th nominees para sa mga hindi nakakaalam? Sa isa pong party list, meron niyang 1st seat, 2nd seat, 3rd seat, 4th seat. So ngayon mga kahombre ko, 4th seat siya. Ibig sabihin po, nasa pinakadulo siya. Ibig sabihin po, ginagamit lang siya nung una at nung pangalawa. At yun po ang backer ni Diwata. Yung dalawang politiko na yon. O namomolitika na yon. Kasi at the end of the day, ginagamit lang po nitong dalawa na to yung kasikatan ni Diwata. If kakayanin ni Diwata mabitbit itong Vendors Party List, then good, di ba? At pag nanalo po sila,
Silang dalawa lang po ang magkakaroon ng seat sa Kongreso. Hindi si Diwata kasi tandaan, pang-apat po si Diwata. Naaawa ka ba? Naaawa ka ba kay Diwata? Huwag mo siyang iboto kung naaawa ka kay Diwata. Because dito pa lang sa nasabi ko na fourth nominee siya and yung first two lang ang magkakaroon ng boses once na manalo sila. Ibig sabihin mga kahombre ko, ginagamit na naman siya. Exactly tulad ng mga nakaraan sila Alvin TV, Art TV, kung naaalala nyo itong mga tolongges na to, no? Pag wala ng fame, wala na pong babalik-balik dyan kay Diwata because yung binebenta niya naman is just normal pares. Everybody needed Diwata's hype, including me, okay? Kaya namin siya ginamit. And now, gagamitin po ulit siya for the second time sa politika naman. Diwata doesn't know a damn thing about politics. Pero still, pumasok siya because of his name. Nobody cares kung ano ba namang mabibigay ni Diwata. Ang alam lang ng lahat, vendors party list, tas Diwata. Okay. Sure to, ipaglalaban nito mga karapatan namin mga vendors. No. Kasi at the end of the day, wala po siyang boses. Ang may boses po is yung first nominee at second nominee. So, goodbye. Yan. Naawa ko kay Diwata kasi hanggang sa dulo, mga kahombre ko, siya po ay nagamit. Pagsasabihan na naman ba kita, Diwata, tulad ng ginawa ko nung panahon na yon na wala kang YouTube channel at hindi mo pinagkakakitaan ng views mo? Sige, magiging seryoso ako. Diwata, baka wala ka lang idea kung ano yung pinapasok mo. So, ito ay ang mundo ng politika. Kung nun pa lang, nung kasikatan mo, wala ka na sa mood harapin ang mga tao, kokonti pa lang yon Diwata. Because you need to be present to your people. Lalo na kapag nanalo ka. Alam mo ba kung gaano karaming milyon na tao ang vendor sa buong Pilipinas? And you are running for national, man. National to. Kasi party list to eh. So you should know na kung back in the day, nagpapapicture ka sa 200 tao, this time, if you win, magpapapicture ka sa 1,000 at putang ina, baka mga 10,000 tao per day. Plus, kailangan mo pang tulungan, kailangan mong dinggin yung mga problema ng mga kapwa vendors mo. Can you do that? Ewan ko lang. To the patience that you have, I don't know kung tatagal ka. I don't know kung magkakaroon ka ng patience. Baka dito madurog at masira ka na ng tuluyan. Kasi definitely, marami laging camera ang nakapalibot sa'yo. And everybody's waiting for your downfall. Now, nagkaroon ka ng matinding downfall dahil din sa'yo, sa kagagawan mo. And now, you are aiming for a second one, but this one is not gonna be good. I really hope, at least naman, na ipaliwanag sa'yo ng mga bossing mo sa taas, yung first and second nominee, kung ano ang nag-iintay sa'yo once na you guys win here. Kasi if you win, knowing nothing, grabe yan. Malaking disappointment yan para sa mga taong bumoto sa'yo. Isa pa, Diwata, nakikita ko naman ikaw eh. Nakikita ko yung mga video mo, ganun pa rin ang buhay mo. You are doing live, kumakain ka ng ganto, nasa shop, nasa negosyo mo ikaw, nagpe-prep ka ng mga pares. Hindi ba dapat sa mga panahon na to, pinag-aaral ka ng first and second nominee nyo? Para naman hindi ka nakakahiyang haharap sa publiko every single time na pagsasalitain ka? Kung ano ba talaga ang ipinaglalaban mo? And for you to have more knowledge sa ating mga articles. Para naman magkaroon ka ng idea sa tunay mong karapatan. Hindi yung ang ipaglalaban mo, yung baluktot na katwiran mo. Tulad nun, di ba? Sinasabi mo na kapag may nagpaparada sa'yo, ikaw lang ang napapansin. Pero nagtatanong ka, bakit ikaw ang pinag-iinitan? Bakit hindi yung kabila may nagpaparada pa rin? Baluktot na paninindigan yon mga kahombre ko. Kung talagang nasa ayos ka at may alam ka sa batas, you know na may parking ka. So dapat wala talaga doon. Hindi ka na pwedeng makipaglaban sa mga traffic enforcer. Manahimik ka, sundin mo sila.
Di ba? Kasalanan mo yun kasi tumitigil ang mga tao sa shop mo. Kailangan mo pagsabihan yan, man, huwag ka dito mag-park. May pay parking. Walang parking. Maghintay ka sa loob. Maghintay ka hanggang sa ma-empty. Magkaroon ng space for you yung park. Hindi yung baliktad po kasi. Baluktot ang katwiran. Oy, ba't ako lang? Ba't sa kabila wala? Now, that is not a politician's mind. Paano mo tutulungan, yung mga tao na nangangailangan ng tulong at suporta mo bilang ikaw ay nasa vendors party list? Paano mo maipaglalaban yung vendors causes na sinasabi mo? Kung kahit sarili mo, hindi mo kayang ipagtanggol. Hindi mo kayang magpaliwanag at wala kang pasensya. Paano? You guys tell me. Anong mangyayari? Pilipinas kung mahal. Ewan ko, man. What's happening? One love. Good fucking vibes.